ko na po, lahat po tayo ay narito, hindi na tayo nagtatangi kung ano ang kulay natin. Pero narito tayo sapagkat naniniwala tayo na kailangan na ng ating bayan, kailangan na ng ating bansa ng tunay na pagbabago. Kanina po, tinitingnan ko yung aking cellphone. Ang Malacanang po ay napapaligiran na ng mga barikada. Alam nyo, napanood ko na yan noong 1986, ganyan-ganyan din. Barikada! Alam nyo kung bakit? Binabantayan yung nasa loob at baka makatakas. So, mga minamahal ko, mga kabayan, at ganun din sa kasamahan nating mga pulis na narito, marahil yung kasamahan nating mga pulis na ito ay hindi pa ipinanganganak noong panahong 1986. Nagluto din po ang panahon yun. Ngayon nga po, mabuti at meron na tayong Facebook. Alam nyo, noong 1986, ang pinag-uusapan, yun daw si Marcos o ang aso. Sino raw ang pipili? Ang sabi ng mga tao, yung aso. Ngayon, nakikita ko rito ngayon sa Facebook, ang pinagpipilian si Bongbong Marcos at Ibis, at nananalo pa rin ang Ibis. Alam nyo kung bakit ganoon? Sapagkat ang mga mamamayan ay sawan-sawa na, pinagnakawan ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Tingnan ninyo, sa mga pampublikong hospital, ang mga mamamayan ay nakapila at hindi halos mabigyan ng pangkaraniwan at mabilisang moves. Katulad ng mga kasama ko, taga-Maralit ang lungsod, ni hindi man lamang magkaroon ng pagkakataon na matulungan ng ating pamahalaan upang magkaroon ng sariling tahanan. Subalit, ano po ang nakikita natin ngayon? Ang bilyon-bilyon na ninakaw sa ating mga mamamayan ay pagpapatunay lamang na ang administrasyong ito ay walang puso para sa ating mga mahihirap, para sa ating mga mamamayan. Alam niyo, akala natin lahat noong 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon, sapagkat ang akala natin ay iriritin niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi po itong nangyari. Ang katotohanan, parang nakikita ko na itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay parang tayo ay pinaghihigantihan. Bakit? Sapagkat noong 1986, halos ganun din panahon, katulad din ito nung palayasin natin sila sa Malacanang. At naniniwala ako at nagpapasalamat ako na mapalad ako sapagkat dalawang Marcos ang inabot ko sa aking buhay na papalayasin ng mga Pilipino dito sa ating bayan. Bakit po? Alam po ba ninyo na tayong mga Pilipino ay naghahanap ng tunay na pagbabago? Ang akin lang pong masasabi sa inyo, aking mga kababayan, panaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban upang makamit ang katarungan laban dito sa mga walang yang pagnanakaw at panglalambong sa kaban ng bayan. Patuloy po tayong magkaisa sapagkat naniniwala ako sa
sa lalong madaling panahon, magkakaroon na tayo ng bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang tabi na lang po natin hinihintay ay magkaroon ng proper turnover to prevent any untoward incident. Kitang-kita na po natin yan. So huwag po tayong titigil, patuloy tayong magkaisa. Sapagkat ang pagkakaisa natin, ito po ang magiging kasagutan sa ating mga kahirapan at sa pagnanakaw at padarambong na ginawa sa atin ng administrasyong ito. Nakakatawa na po sapagkat parang gusto pang palabasin kaya may nakawan, subalit parang ang gustong palabasin ay walang magnanakaw. So mga minamahal pong kababayan, akin po hinihiling sa inyo, patuloy po tayong magkaisa sapagkat panahon na natin ang tagumpay. Magkakaroon na po tayo ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na po ako magpapakahaba pa sa inyo ang sasabihin pagkat alam ko marami pang magsasalita. Ang akin lamang po patuloy na hinihiling sa inyo, huwag po tayong titigil sa pakikipaglaban. Ngayon pa, tanaw na natin ang tagumpay. Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong kababayan at sabay-sabay natin sabihin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Deputy General ng PDP, NCR. Yes naman! Ay, nako! Ano yan? Kapag magnanakaw ang umihi, sa pagkutrol sila palagi. Sige lang, ihi. Parang diretso kayo sa munti. Ay, pero... Meron ka rin yun. Ay, tawa ko ng tawa. Ay, galing ni Norman Mitchell, ha? Magaling talaga si Norman. Pero seriously, hindi tayo talaga dapat masanay sa ganitong buhay lang, hindi ba? Hindi tayo dapat masanay sa ganitong kwento. Dapat lumalaban tayo. Dahil ang bawat baha ay hindi ng dulot ng ulan, kundi kakulangan